Magandang hapon, mga kapatid. Magsintayo po lahat at kayang pangalan sa kaliwang hati at ating pagkasalit ng panalangin ng kaloob bilang ating pag-aaral sa isang ito. Panginoon, kakapi mo po ang aming handog, bunga ng aking pinapaguran at pagudlat ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami masasapan sa pagpapalaganap at iyong kaharian. Amen. Ngayon po ay Martes, sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor and Arellano. Nagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng ito. Ito ang buhay na pinamahal ng Panginoon sa mga taong nag-iisa. Huwag sabihin ni naman kapag siya ay dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sino man. Natutokso ang tao kapag siya ay nakakit at napatangay sa sariling kita. Kapag ang kita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya. Mga minamahal kong kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay bunga sa langit, mula sa Ama, na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan sa dilim. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng buong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng buong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila ay magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang niyaoy masasamay mabulok sa buhay. Mapalad ang Tumatanggap ng aral ng buong tapat. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi niya iniwan. Yaong mga hinirang niya ay hindi niya tatagpuan. Mababalik sa matuwid ang ganap at karungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad at tumatanggap ng aral ng buong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paako'y tumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatapat. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaan. Mapalad at tumatanggap ng aral ng buong tapat. Pagsintayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng
isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilaga ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga bangka. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yun. Alam ito ni Jesus, kaya sila'y inanong niya. Bakit niyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Di ba kayo nakababatid o nakakaunawa? Di ba ito abot na yung isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hati ko 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At ang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang bako lang na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya, 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na, Panginoon. Sa pagpalang hapon po sa ating lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Happy Chinese New Year. Kaya Tigoy. Diba? Kung may patchoy, diba? Okay na po kahit wala po tayong mga tikoy kasi mga mukha naman natin ay bilog-bilog. Kami na mga kapatid, no? Tayo po ngayon ay nasa huling araw ng karaniwang panahon, ng unang parte ng karaniwang panahon, at tayo po bukas ay papasok na sa panahon ng Kwaresma. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda. Ibinabalik tayo muli sa Panginoon, no, sa diwa ng Panginoon, upang maging mas lalo tayong prepared dun sa kanyang Paschal Mystery. No, sa kanyang pagkapakasakit, pagkamatay, at muli pagkabuhay. Upang mas lalo natin madama yung kanyang presensya. No? Tanungin ko po kayo, sa inyo pong ilang taon na paglilingkod sa simbahan o simbahan, ilan na mga pagsubok sa buhay niyo ang nalakasan ninyo? Dami nga, no? O yung mga biyaya na natanggap ninyo sa Panginoon? Dami nga, no? Na siguro, no, kaya tayo nandito, nagsisimba, nagpapasalamat sa Diyos. Dahil tayo ay tumatanaw. Dahil tayo ay lumilingon. Dahil tayo ay hindi nakakalimot. No, pero minsan, no, dahil sa ating pagiging tao, minsan limitado pa din yung ating pananampalataya. No? Kahit na marami ng mga bagay na lampasan natin, no? Pagsubok sa pamilya, pagsubok sa pera, pagsubok sa relasyon, pagsubok sa sarili, no? Dumadating pa rin sa ating buhay na tayo ay natatakot sa mga susunod na darating. No? Lord, kakayanin ko ba kapag sinubok mo ko ng matindi? O kaya, matindi yung pananampalataya natin ngayon, pero dumating yung pagsubok. Minsan na madali tayong panghinaan ng loob. Siguro ito po yung sinasabi po sa atin ng Ebanghelyo, si Jesus, no? Ang background po noon, di ba? Si Jesus ay sinabi niya, siya ay nagparami ng mga tinapay, 7,000, 4,000, pero doon sa bangka, iisa lang ang tinapay nila at nagtataka sila. Takot silang magutom na baka wala silang kainin. No? Eh, ano sinabi ni Jesus? Wala ka ba kayong tiwala sa akin? Na tayo ay nakaya ko na nga doon, bakit ka mawawala ng tiwala ngayon? Kaya sinasabi sa atin ng ating Panginoon, sa araw-araw nating buhay, minsan, hindi natin
may iwasan na magduda, mawala ng loob. Pero sinasabi sa atin ni Jesus, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako kasama mo. Kaya po ngayon, papasok tayo bukas as Wednesday, pinapaalala sa atin na meron tayong Diyos. Sa pagpahid ng abo sa atin pinapaalala sa atin, di ba, na sa lupa tayo nagmula, sa lupa rin tayo babalik, at tayo ay makinig, di ba? Repent and believe in the gospel. No? Na tayo ay may Panginoon. Na kahit na anong mga pagsubok na naharapin natin sa ating buhay, meron tayong Diyos na pinangahawakan. Kaya po, pinapaalala sa atin ng abo, papaalala sa atin bukas, na wala tayong pwedeng panghawakan, kundi ang Diyos. Ang lahat ng bagay may maaaring maging alabok, pero ang ating panghahawakan ay ang Diyos. Kaya po, ang Kwaresma, pinabalik tayo kahit mawala tayo, kahit tayo walang-wala na, ang ating panghahawakan ay ang Panginoon. Dahil kapag meron tayong Diyos, higit pa sa meron tayo. Eh mga minamahal kong kapatid, magtiwala tayo sa Diyos kahit minsan wala na tayo. Kahit minsan natatakot tayo. Minsan nag-aalinlangan tayo. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay nagmamahal, at ang Diyos ay kasama natin. Kaya po mga minamahal kong kapatid, kadalasan ay katulad ng mga alagad na minsan nagdududa, pero dalagan natin ang paniniwala natin dahil kailanman ang Diyos hindi tayo pinapabayaan at kasama natin siya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Isirayo po tayo na. Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo ay Kanyang pagbibigyan natin kalugod. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na huwaran ng mga pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaral. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Pagkaimigan natin ang puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Lahat ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkakirawan ng Diyos, pagkakari sa iyong mga kamay, sa kapulitan at kalakalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aba naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ang gagawin namin ito sa pagnanais namin sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat at siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa ang salitang katuwang at kapiling noong ang lahat ng mairal ay iyong itakin. Siya'y sinugo mo para kaming sa gipit at palayain, kaya't siya ay kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at apin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinag-iisa niya't iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magbukas ang kamatayan at mahayat ng pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, si awit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nabubunyi sa iyo kalakihan. Manatili pong nakatayo. Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa namin maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinag-iisang pusang loob na maging handog. Hinawakan niya at pinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago pa hanggang di pa ng aking dugo, ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niaalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami ay iyong binarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tuwa ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa nilayon na aming Papa ni Mario Hubert ng Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa. Sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo pagkinabalit kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig, isa na ang kanyang kabiyak na puso kaysa ng mga apostol, isa ng Tres, na aming patron ng Pasig, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at pag-ibig ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas nito. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasain ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa puso. Pili namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumaili. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be Na nagaling sa
Manatili po nakatayo, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo pong lahat, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sama-sama natin kasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan.
Ama namin makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, manatili po na tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapansalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging malabig na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Announcement po. So, bukas po sa Ash Wednesday ay ang ating pong misa sa parish, sa Quasay Parish, tatlo po, no? 6:30 a.m., 6 p.m. at 7:30 a.m. No? 6:30 a.m., 6 p.m. at 7:30. No? So tatlo po yan. No? Sa Tesla meron bawat class po sa PSA alas 4 saan po? Malapit lang po daw sa chapel, kaya see you there, no? Mas mamaya po, kung gusto niyo pong masaksihan po yung pagsusunog po ng mga palaspas, welcome po kayo, pwede po rin kayo magsimba, no? 6:30, misa, at susundan po ng show, no? At ng Carnivale, no? Meron po tayong dinner ng mga inihaw, no? Kaya welcome po kayo, punta po kayo mamaya. Tapos po, magkaka. Sa March 7, no? I-invite ko po ulit kayo sa ating pilgrimage. No, masaya po ang pilgrimage. No, ngayon dahil nakapagdasal ka na, nakagala ka na. No? Wala tayo ng Pangasinan sa Manawag. No? Sino pa hindi nakakapunta ng Manawag? Ayan, no. Sige, pupunta po tayo doon, no? Kaya, tanongin sa office kung pwede installment. Okay na? Sige po, magkita-kita po tayo sa ating pong Ash Wednesday bukas at sa Thursday. Maraming po salamat. Siyempre po, pasalamatan po natin ang sponsor at ang pamilya na kumugong sa atin. Ang Ariola family. Palapakan po natin sila. Salamat po. Pagpalain pa po naman kayo ng Panginoon. No? Oo. At mag-ingat po kayo din. Samahan niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga Panginoon. Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ako sa ating pagdiriwang, pumayo kayong naglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Salut lang Diyos. po, no? Palapakan natin si brother, no? Kaka-explore lang natin. Yung na-explore mo. Welcome po. Malaman natin kayo. Awinin po natin ang pangwakas na. Puri siya. At ating ibon na awilan siya. Pagdiligtas ng Diyos sa krus ni Jesus. Ang siyang sa mundo'y bumubos. Dahil anuman ay kamulian. Araw at oras siya'y marangalan. Ating pag-ibig